At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimula magtanong sa sarili, sino ba itong nagngangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Amen. So, batay sa binasa po natin sa aklat ng Lucas chapter 7, verse 48 to 50, yung title po natin ngayon is, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen. So, dito, yung kwento na ito, alam naman natin ang kwento na ito na kung saan ang babae ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo para buhusan ng pabango ang ating Panginoon doon sa paanan niya. Ito'y hinugasan niya sa pamagitan ng kanyang mga luha. So, sa pamagitan nun, ipinakita niya yung paghingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. So, lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo na lumuluhang nagmamakaawa. Pero, sinabi ng ating Panginoon sa kanya, pinatawad na ang kanyang mga kasalanan. Pero higit sa lahat, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yun, dalawa, magkaiba ang pinatawad at magkaiba ang iniligtas. So sa buhay natin bilang isang mananampalataya, kung tatanungin ko kayo, at tatanungin nyo rin ang sarili ninyo, pinatawad na ba ang inyong mga kasalanan? Gaano kayo nakakasigurado na kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan? Ano bang palatandaan na kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan? Katulad ng babae na ito, lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo para lamang mapatawad ang kanyang mga pagkakasala. So tayo bilang isang mga mananampalataya, sa paghiling natin sa ating Panginoong Jesucristo, madalas, ano yung hinihiling natin sa ating Panginoon? Kadalasan, humihiling tayo para sa hinaharap. Kadalasan, humihiling tayo para sa mga bagay sa problema sa buhay. Kadalasan, humihiling tayo sa Panginoon ng katugunan at pagpapala. Pero, nakapokus ba tayo sa pananalangin na kung saan wala tayong ibang bukang bibig, kundi humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan? Tayo ba'y pinatawad na talaga sa ating mga pagkakasala? Ganap na ba yung pagpapatawad sa atin at ganap na ba yung naranasan natin yung kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan? Ang tanong, alam nyo ba kung ano ang kasalanan na meron tayo? Alam nyo ba kung anong dapat nating hingan ng tawad sa harapan ng ating Panginoon? Dahil nandito tayo as a Christian. Marami mga Kristiyano ang nagsisimba. Marami mga mananampalataya, dekada na ang lumipas. Pero bakit hindi nila nararanasan ng Panginoon sa buhay nila? Dahil may isang kulang sa buhay nila. Hindi naging ganap ang pananampalataya nila. Hindi naging ganap. Sabi nga ng Panginoon, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At sumunod doon, idinugtong niya, naligtas ka ng iyong pananampalataya. Nauna ang repentance. Kasunod ang kaligtasan. Dahil sa pananampalataya. Pero tayong mga mananampalataya, andun na tayo sa pinakadulo. Na kung saan, yun yung tinatawag ng mga Kristiyano ngayon, pananampalataya. Without repentance, nananampalataya sila sa ating Panginoon. Paano ka maliligtas ng iyong pananampalataya kung hindi ka pa pinatawad sa iyong mga kasalanan? Anong dahilan ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya naparito sa mundong ito? Naparito siya hindi para maghari sa mundong ito, kundi para mag-alay ng buhay, para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Anong purpose ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit siya naparito? Dahil sa kasalanan natin. Pero ang tao, after na ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, naputol ba ang kasalanan? Hindi ko sinasabi na walang kabuluhan yung kamatayan ng ating Panginoon. Dahil ang kagandahang loob ng ating Panginoon ay nananatili magpahanggang ngayon.
Kaya nga lang, ang mga tao, hindi nila ina-accept na sila'y makasalanan. Kaya nga, ang kasalanan ay nananatili pa rin sa isang tao. Dahil hindi niya ina-accept na siya'y makasalanan. So, sa buhay natin bilang isang mananampalataya, alam ba natin kung anong kasalanan na meron tayo? Alam ba natin kung ano bang dapat nating hingan ng tawad sa harapan ng Panginoon? So, mga kapatid, gaano kasarap sa pakiramdam ang mapatawad tayo sa kasalanan? Gaano kasarap sa pakiramdam? Sa oras ng pagdarasal, naisip niyo ba yung mga tao sa paligid ninyo? Hindi ba kayo nagtataka na nakikita niyo sila habang nagdarasal, umiiyak sila? Hindi ba kayo nagtatanong sa inyong isipan na, ano kayang pinagdarasal ng mga taong ito? Ano kayang dahilan kung bakit sila umiiyak habang sila'y nagdarasal sa harapan ng Panginoon? Marahil maraming problema yung tao na yun kaya umiiyak siya. Naisip niyo ba habang nakaupo tayo dito, yung ibang tao ay nagdarasal na umiiyak? Ano kayang dahilan kung bakit sila umiiyak habang sila'y nagdarasal? Anong purpose ng pagdarasal niya? Bakit ganun na lamang yung tindi ng pag-iyak niya sa harapan ng Panginoon? Katulad ni Maria, umiyak siya sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa mahugasan niya ang paa ng ating Panginoon. Ginawa niya iyon dahil alam niya sa sarili niya na napakalaki ng kasalanan na meron siya. Directly na pumaroon sa harapan ng Panginoon para lang gawin yung bagay na iyon na hinahangad niya na mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Pero tayo, nagsimba tayo, natapos yung service, ni hindi man lang tayo nakaramdam na kahit katiting na kasalanan sa harapan ng Panginoon. Hindi man lang natin nagawang makahingi ng tawad, hindi man lang natin nagagawang makaiyak sa pagdarasal. Alam niyo kung bakit? Dahil sapat na sa atin yung buhay pananampalataya. So ang Panginoon nandito, naparito siya upang mag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. So gaano kasarap sa pakiramdam na tayo'y pinatawad na sa ating mga kasalanan. Naranasan niyo na ba na kayo'y mapatawad sa inyong mga kasalanan? Gaano kasarap? Sobrang sarap sa pakiramdam na tayo'y pinatawad sa kasalanan. Kapag ang isang taong pinatawad sa kasalanan at lumayo siya sa Panginoon, once na bumalik siya, sobrang iyak niya. Dahil naranasan na niyang umiyak noon, mas higit siyang iiyak dahil napalayo siya sa presensya ng Panginoon. So tayong lahat is naranasan na natin na mapatawad sa ating mga kasalanan. Isang halimbawa niyan, especially, sa palagay ko naman lahat tayo dumanas sa mga mag-asawa, nag-aaway. Dumaranas din tayo ng pagpapatawad at pinapatawad. Especially, kasama na dyan yung mga mag-jowa, mag-girlfriend, mag-boyfriend. Dumanas lahat tayo ng pag-aaway. Pagkatapos ng awayan, diskusasyon, dumarating din naman sa pagpapatawad at nararanasan natin na tayo patawarin din sa mga pagkakamali na nagawa natin. So, pero aminin man natin, after ng awayan na iyan, after na tayo'y mag-away, napakasarap sa pakiramdam na tayo'y maging okay, na tayo'y nakaramdam ng kasiyahan na kung saan pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Para bang once na ang isang tao ay pinatawad sa kasalanan, once na tayo nag-away sa mag-asawa, once na ang mag-asawa ay nag-away, pagkatapos ng away, nagpatawaran sila, may pagbabago. Ano yung pagbabago na yun? Nagiging sweet. Biglang nagiging sweet yung asawa. Kasi nga, after mo magbugbugan, after nyo magbatuhan ng mga plato, after nyo na magpatawaran, gaya-maya sasabihin, darling, o mahal, anong gusto mo? Biglang nagiging sweet.
Kasi nga, may revival na nagaganap. After na tayo yung makahingi ng tawad, after na tayo magpatawad, nagkakaroon ng revival. Nagiging mas matatag yung relasyon ng mag-asawa. Mas nakikilala nilang mabuti yung ugali ng bawat isa. So, sinasabi ko ito sa inyo dahil sa harapan ng Panginoon, once na kayo'y pinatawad sa inyong mga kasalanan, marirenew kayo. Mababago yung damdamin ninyo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat tayo'y naranasan natin na magpatawad at patawarin sa kasalanan. Ganoon kasarap yung pakiramdam na kung saan naging malaya ka. May pagbabago sa harapan ng bawat isa. Kaya nga, sa harapan ng Panginoon, gaano kasarap yung pakiramdam na tayo mapatawad sa kasalanan. Kaya nga sinasabi sa aklat ng John, chapter 8:32. Ang sabi niya dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin lamang nun, nang sinasabi ng kapatawaran sa kasalanan ay kalayaan. Isang kalayaan ang ibinibigay sa inyo ng Panginoon once na kayo'y pinatawad sa kasalanan. Ang katumbas ng kapatawaran ay kalayaan. Saan kalayaan? Kalayaang maranasan natin yung tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala. Kalayaan na maranasan lamang ng isang tao pagkatapos na siya'y magsisi sa kasalanan. Kalayaan mula sa pagkakagapos ng kadena ng dyablo. Kalayaan mula sa hilig ng laman. Isang kalayaang binibigay sa atin ng Panginoon mula sa kadiliman. Once na tayo nagsisi sa kasalanan, isang kalayaang ibinibigay sa atin ng Panginoon mula sa kamatayan sa impyerno. Kapag tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, kalayaan na maranasan mo at maramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, inalis ng Panginoon yung pader ng kasalanan. Nang sa gayon, mararanasan na natin, malaya na tayong mararanasan at makikita ng ating mga mata kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kung dati hindi natin nare-realize ang mga kasalanan, kung dati wala sa atin ang Holy Spirit, kung dati wala sa atin ang konsensya, pagkatapos na ikaw ay magsisi, sumaiyo ang kapayapaan. Yan ang pangako ng Panginoon. Once na tayo humingi ng kapatawaran, bibigyan niya tayo ng kalayaan. Kalayaang maranasan mo yung mga bagay na espiritual. Kung noong dati hindi mo alam yung pagmamahal ng Diyos, ngayon, damang-dama mo at nag-uumapaw sa puso mo ang pag-ibig niya. Dahil may revival na bago sa iyo. Since ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, nararamdaman mo na ngayon kung gaano kalaki yung pag-ibig sa iyo ng ating Diyos. Ganun kasarap sa pakiramdam na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya nga, si Kristo ay nag-alay ng buhay doon sa krus. Nag-alay siya ng buhay para sa kasalanan. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan nating lahat. Ginawa yun ng Panginoon, tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang dugo at buhay. Sa pamagitan ng dugo na dumanak sa krus, tayong lahat ay nalinis na sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ang lahat ng ating mga pagkakasala ay pinawi na ng ating Panginoon. So sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na isinugo ng Diyos, ipinaranas sa atin ng ating Diyos yung kanyang pagmamahal. Ito'y kagandahang loob na hindi kayang bayaran ng kahit sino man. Hindi ito kayang tumbasan ng kasiyahan ng mundong ito. Ito'y pagmamahal ng Diyos para sa atin. Kaya nga mga kapatid, gaano kasarap sa pakiramdam na tayo pinatawad. Tayo ba'y ganap na pinatawad na sa ating mga kasalanan?
Naitanong nyo na ba sa sarili nyo, kailan ko naranasan yung bagay na yan? Na ako'y pinatawad talaga ng ganap ng Panginoon. Narinig ko na ba ang Panginoon na nagsabi sa akin, pinatawad na ang iyong mga kasalanan? Baka hindi pa. Hindi mo naririnig ang Panginoon, ni hindi mo rin naramdaman sa puso mo na ikaw ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Alam niyo kung anong problema? Dahil magpahanggang ngayon, hindi pa kayo nagsisisi sa kasalanan. Yan ang malaking problema. Kaya nga ang Panginoon, isinugo niya ang kanyang buktong na anak nang sa gayon maramdaman mo ang pagmamahal niya. Nang sa gayon ma-realize mo lahat ng iyong mga kasalanan. Kahit sabihin pa natin ng paulit-ulit yung John 3:16, kung hindi naman natin ramdam yung pag-ibig ng Diyos, hindi sasaatin yung pag-ibig niya. Kaya nga sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ito ng buhay na walang hanggan. So, may magsasabing, wala naman akong kasalanan. At wala rin naman akong alam na dapat ihingan ng tawad sa harapan ng Panginoon. Dahil wala akong nagawang masama sa mundong ito. Alam niyo kung anong pinakamalaking kasalanan ng isang tao? Yung hindi mo kilala ang Panginoon sa buhay mo. Yun yung pinakamalaking kasalanan ng isang tao na kung saan namumuhay siya ng walang kinikilalang Diyos. Once na kinikilala mo na ikaw ay sa makasalanan, ibig sabihin, ipinapailalim mo ang iyong sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kung ikaw ay namumuhay na walang kasalanan, ibig sabihin, wala tayong Diyos na kinikilala sa buhay natin. Yan ang pinakamalaking kasalanan na nagagawa ng mga tao. Na hindi sila sumasampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos. Sabi nga niya, di ba? Ang sino mang sumampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ito ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, maaari bang manampalataya na lang ako, imbis na magsisi para sa kasalanan? Maaari na lang ba akong manampalataya para maligtas ako, imbis na magsisi? Mga kapatid, kung iniisip ninyo dahil sa pagsimba, kayo ay may pananampalataya, maling-mali kayo. Kung iniisip ninyo, hindi porke na nagagawa natin yung ministry natin, iisipin natin, may pananampalataya na ako. Nagkakamali kayo. Hindi porke alam natin ang buong Biblia, masasabi natin sa sarili natin, may pananampalataya na ako. Hindi ganoon. Kung gayon, paano magiging ganap ang isang pananampalataya sa harapan ng Panginoon? Nagiging ganap ang pananampalataya sa harapan ng Panginoon kung ibababahan ninyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Kung marunong tayo magpakumbaba, kung alam natin kung ano yung posisyon na meron tayo, sa harapan ng ating Panginoon, nilikha tayo ng Diyos. Tayong lahat ay mga nilikha ng Panginoon. So katulad ni Lucifer, katulad ni Adan at ni Eva, hinangad nilang mas maging kapantay ng Diyos. So tayong bilang mga mananampalataya, bakit natin iisipin, maaari ba akong manampalataya, imbis na magsisi ako? Maaari bang gawin ko na lang manampalataya na lang ako, na sa gayon maligtas ako? Kahit na walang repentance, doon tayo nagkakamali. Mahalaga ang repentance. Dito natin malalaman kung gaano kahalaga ang repentance para sa buhay ng isang mananampalataya. Nananampalataya tayo kay Kristo na anak ng Diyos. Nag-alay siya ng dugo, naipako sa krus, namatay at inilibing sa ikatlong araw. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. So, ang ibig sabihin lang nun, ito yung magandang balitang ipinapahayag ng mga naunang mananampalataya. At ito rin yung pinaniniwalaan ng bawat isa sa atin, na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay.
Siya'y buhay at hindi patay ang ating Panginoon. Kaya nga tayo tinatawag na mananampalataya, Christian. Ibig sabihin, naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero naniniwala ba tayo na tayo'y makasalanan? Kung tayo naniniwala na makasalanan tayo, alam natin na dapat tayo magsisi. Pero kung hindi tayo naniniwala na tayo makasalanan, ba't ko iisipin na dapat akong magsisi? Kung wala naman akong kasalanan. Pero anong sinasabi yun ng Panginoon? Anong sinasabi ng Biblia? Lahat ng tao ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala. Ngunit paano magiging ganap ang pananampalataya kung walang repentance? Kung hindi tayo magsisisi, ibig sabihin, ipinapantay natin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Ang Diyos ay banal. Ang tao ay makasalanan. Mula kay Adan, ang dugo na tumadaloy kay Adan ay nasa atin. Taglay natin ang dugo ng makasalanan. So lahat tayo sa harapan ng Panginoon ay makasalanan. Kaya nga kung iniisip mo, andito ka dahil may pananampalataya ka. Andito ka, iniisip mo, maliligtas ka. Nagkakamali ka. Hanggat hindi ka nagsisisi sa kasalanan, hindi mo mararanasan yung buhay na walang hanggan. Hanggat hindi mo pinagsisisihan ang iyong mga kasalanan, hanggat pinapatigas mo ang iyong puso sa harapan ng Panginoon, hindi mo mararanasan yung kapatawaran ng kasalanan. Hindi mo mararanasan yung kapayapaan at kalayaan sa buhay mo. Mananatili ka sa kadiliman. Mananatili ka sa pamumuhay sa hilig ng laman. Natanong niyo na ba sa sarili niyo, bakit kaya ako paulit-ulit na nagkakasala? Bakit kaya inuulit-ulit ko yung mga bagay na alam kong masama, pero bakit ginagawa ko? Kung tunay tayong lumaya sa kasalanan, masaya tayong lalakad sa harapan ng Panginoon na walang iniintindi na mga bagay na hilig ng laman. Pero problema, nandito tayo sa loob ng simbahan. Maging sa loob ng simbahan, iniisip natin yung mga bagay sa hilig ng laman. Iniisip natin, iniintindi natin yung mga bagay na nasa labas. Nandito tayo para humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Nandito tayo para i-renew tayo ng Panginoon. Kaya nga nandito tayo para tayo ay mag-repent sa kasalanan. So, kung ang diablo nga natatakot, bakit tayo hindi tayo natatakot sa harapan ng Panginoon? Ang diablo takot na takot. Pag narinig nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, natatakot na sila. Pero tayo, wala tayong takot sa harapan ng Panginoon. Hindi natin iniisip na tayo'y makasalanan. Sabi nga sa Santiago chapter 2, verse 19 to 20, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Isa kang hangal, nais mo pang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalataya, na walang kasamang gawa. So sa buhay bilang mananampalataya, hindi sumasapat ang pananampalataya. Kinakailangan may gawa. Kaya nga sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So malalaman natin dito kung gaano kahalaga ang repentance sa buhay ng isang mananampalataya. Katulad ng ipinahayag ko nung last Friday. Ipinahayag ko doon sa Bible study natin na kapag ang Holy Spirit ay wala sa simbahan, patay ang simbahan. Mula
mula sa mga pastor, hanggang sa music ministry, hanggang sa mga miyembro. Kung hindi pinapatnubayan ng Holy Spirit ang lahat, patay ang pananampalataya. Kung tayo'y namumuhay na nagtitiwala sa sarili nating kakayahan, ito'y maituturing na patay sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, sinasabi sa Roma chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa hilig ng laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Nakakatakot. Kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao na yun. Kaya nga mga kapatid, gaano kahalaga ang repentance. Hindi natin makakamtan ng Holy Spirit at hindi rin tayo magiging bahagi sa ating Panginoon kung hindi rin tayo magre-repent sa ating mga kasalanan. Kaya nga mahalaga ang repentance sa buhay ng isang mananampalataya. So paano sa atin ang Holy Spirit? Paano sa atin ang Holy Spirit kung hindi tayo magre-repent? Kaya nga, nung bumaba yung Holy Spirit nung panahon ng Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit sa mga apostol, silang lahat ay nangaral ng salita ng Panginoon. Ipinangaral nila sa mga tao yung salita mismo ng Panginoon. At sa pamagitan nun, ang mga tao ay nabagbag yung puso nila. Sobra silang nabagbag yung puso nila nang marinig yung magandang balita. Kaya nga, kung babasahin natin yung aklat ng Gawa, chapter 2, verse 37 to 38, sabi nila, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabutismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Hindi ito isang doktrina. Ang sinasabi ko'y magandang balita na kung saan utos ito ng Panginoon na dapat tayong magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Mula sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, binubutismuhan tayo ay simbolo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo ay isa sa atin sa pamagitan nun. Pero ang problema, hindi natin ma-realize na tayo'y makasalanan. Yun ang problema. Yun ang pinakamalaking problema ng isang mananampalataya na hindi niya alam kung ano ba ang kasalanan. Dahil hindi niya ma-realize na siya'y makasalanan, walang dahilan para siya'y magsisi sa pagkakasala. Kaya nga, naniniwala tayo sa Panginoon pero hindi natin at ayaw nating pagsisihan yung lahat ng ating mga kasalanan. Naniniwala lang tayo. Yun ang tinatawag na pananampalataya. Kilala lang natin si Jesus sa pangalan niya. Nagagawa natin yung ministry natin, pero hindi mo magawang umiyak sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi mo alam kung anong dapat mong iiyak at hindi mo ma-realize sa puso mo na ikaw ay makasalanan. Bakit hindi mo magawang makaiyak sa oras ng pananalangin? Hindi mo magawang makaiyak sa oras ng pagpupuri. Hindi mo magawang makaiyak tuwing naririnig mo yung preaching. Dahil ba sa sarili mo wala kang kasalanan? Kundi dahil sinasarado mo ang iyong puso. Pinapatigas mo yung puso mo sa harapan ng Panginoon. Dahil kung bubuksan mo lamang ang Panginoon, ang puso mo at ang tenga mo, maririnig mo at mararamdaman mo sa puso mo yung kung gaano ka kamahal ng Panginoon. So sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi sapat na kilala natin ang Panginoon. Hindi sapat na tayo'y may pananampalataya. Paano sasapat iyon? Kinakailangan natin magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. So, sa buhay natin, dahil kung kilala mo lang ang sinasampalatayanan mo, kung kilala mo lang ang ating Panginoong Jesucristo ng ganap, iiyak ka. Hindi lang dahil sa makasalanan ka. Hindi lang dahil
makasalanan ka, kundi na-realize mo sa buhay mo kung gaano yung sacrifice na ginawa sa iyo ng Panginoon. Yun, doon kayo iiyak sa harapan ng Panginoon na iisipin mo yung sacrifice niya. Yung kung paano siya dumanas ng hirap para lang pasanin yung krus para sa iyong mga kasalanan. Pero napakatigas ng puso mo. Hindi mo magawang makaiyak dahil hindi mo ramdam sa puso mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Doon pa lang, kung iisipin mo pa lang yung sacrifice na ginawa sa iyo ng Panginoon, iiyak at iiyak ka na. Doon pa lang, magsisisi ka na sa iyong mga kasalanan. Alam nyo, kapag nag-aaway kami ng asawa ko, kapag umiiyak na siya, nagsasalita na siya ng sama ng loob niya sa akin. Kapag sinasabi niya sa akin, sobra kitang pinapahalagan, pero ako hindi mo ko pinapahalagaan. Alam niyo, habang sinasabi niya yon, the more na pinapatigas ko yung puso ko, hindi ko ramdam lahat ng sinasabi niya. Pero after na ma-realize ko yung kasalanan ko, doon, nababagbag yung puso ko na kung saan nagkamali pala ako. Doon ko mararamdaman at marirealize yung kahalagahan na ginagawa niyang pagmamahal sa akin. Isipin niyo mabuti. Sa tingin niyo ba ang Panginoong Jesucristo hindi marunong umiyak? Sa tingin niyo ba ang Panginoong Jesucristo hindi nasasaktan? Sa tingin niyo ba ang Panginoon ay matigas yung puso niya? Tayo lang ang matigas ang puso. Ang Panginoon ay umiiyak. Ang Panginoong Jesucristo ay nababagbag yung puso niya kapag nakikita niya tayo. Na tayo'y namumuhay sa kasalanan. Ang ating Panginoon ay umiiyak tuwing makikita niya ang bawat kaluluwa ay papunta sa impyerno. Ganun kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon na hindi natin nauunawaan at hindi natin nararamdaman. Hindi natin nararamdaman sa puso natin na tayo'y mahal ng Panginoon. Kung ang Panginoong Jesucristo nahahabag sa tao, nahahabag siya sa mga taong napupunta sa impyerno. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Pero ang tao, imbis na magsisi sa kasalanan, mas pinipili niya mamuhay sa kasalanan. Mas pinipili niyang patigasin ang kanyang puso, imbis na mapatawad pa siya sa kanyang mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon ay lumapit tayo at magsisi sa mga kasalanan. Nang sa gayon, maging ganap yung pananampalataya natin. Maging ganap yung kaligtasan ng bawat isa. Kaya nga sabi sa Roma chapter 2, verse 5 to 6, ngunit sa katigasan ng inyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ibig sabihin tayong lahat ay hahatulan ng Panginoon, batay sa ating mga gawa. Kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tinutuwid tayo ng ating Panginoon upang lubusan nating maunawaan kung ano nga ba yung kasalanan. Ginagawa yun ng Panginoon sapagkat naparito ang Panginoong Jesucristo hindi para tayo hatulan, kundi para tayo iligtas. Yun ang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ayaw nating tinutuwid. Ayaw natin pinagsasabihan, ayaw din naman natin na tayo pinapalo ng Panginoon. Ayaw natin na tayo nabibigatan sa buhay, sa pananampalataya. Nagagalit tayo. Nagtatampo, nagre-rebelde sa harapan ng Panginoon kasi ayaw natin na tayo tinutuwid. So mga kapatid, dahil ayaw natin na tayo tinutuwid, lumalayo tayo sa Panginoon. Inilalayo natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. Dahil ayaw natin na mabibigat na pasanin. Ayaw natin na tayo pinagsasabihan. Pero hindi natin alam kung gaano kalaki yung pagmamahal sa inyo ng Panginoon.
Ginagawa yan ng Panginoon na sa gayon ma-realize mo na ikaw ay isang makasalanan. Once na na-realize mo na ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay magsisisi at i-revive ka ng Panginoon. Babaguhin ka ng Panginoon. At doon, mararanasan mo ang tunay na kaligtasan. Na sinasabi ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay sasampalataya. Naniniwala ba tayo na tayo'y makasalanan na dapat humingi ng tawad? Paano kung hindi? Yan ang problema. Dahil sa katigasan ng puso natin, ayaw natin na tayo itinutuwid ng Panginoon. Nang nasalawa ang ating Panginoong Jesucristo, nang nangangaral siya ng magandang balita, sinabi niya sa mga tao, kung mababasa natin sa aklat ng Juan, Chapter 6, verse 47. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pero, idinugtong pa niya sa verse 53 to 56, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. So malinaw ang sinasabi ng Panginoong Yesus na hindi lamang sa pananampalataya tayo maliligtas, kundi sa pananampalatayang may kalakip na gawa. So anong ibig sabihin ng gawa na yon? Alam niyo kung saan yung gawa na sinasabi ng Panginoon? Alam niyo kung saan yun? Ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo. Mahirap bang kainin ang dugo ng ating Panginoon? Mahirap bang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo? Mahirap ba o madali? Kung iisipin natin literal, ang dali lang palang makapunta ng langit. Kumain at uminom ka lang, makakapunta ka na ng langit. Pero, spiritual ang sinasabi ng ating Panginoon. As a Christian, ayaw nating kumakain ng laman. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Manampalataya ka sa akin, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero pakatandaan mo rin naman, kinakailangan mong kumain ng laman at dugo nang sa gayon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero as a Christian, ayaw natin kumakain ng laman. Ano yung laman na yan? Na tinutukoy ng ating Panginoon na dapat natin kainin ang kanyang laman para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung laman na yan, yun yung mga rebuking. Ayaw natin mabibigatan. Ayaw natin mabibigat na pananalita. Ayaw natin ng mga matitigas na pananalita. Kinakailangan mong kainin ang aking laman. So, sa buhay mananampalataya, hindi lahat ay kumakain ng matigas na pagkain. Hindi lahat ay gusto ng bagay na matigas. Hindi lahat masakit sa tenga, masakit sa isipan, masakit sa damdamin. Ayaw natin ng kumain ng laman. Ayaw natin na mabigatan as a Christian. Maraming mga Kristiyano hindi nagagandahan sa pandinig. Maraming mga Kristiyano na mahirap nguyain yung mga bagay na matigas. Mabubulunan ka lang, masasaktan ka lang, kaya madalas yung kumakain ng mga matitigas, yun yung mga tunay na sumasampalataya. Ayaw natin ng laman. Ang gusto natin, malambot na pagkain. Pero utos ng Panginoon, kinakailangan mong kumain ng laman at uminom ng dugo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sabi niya sa John chapter 6 verse 60? Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? Patanong nilang sagot.
sa ating Panginoon. Sa verse 66, ang sabi niya, mula nooy marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. So dahil ayaw nilang kumain ng matigas na pagkain, tumalikod sila sa pananampalataya. Ang sabi nila, mahirap, mabigat. Ang bigat niyan, ayaw namin ng ganyan. So ang ginawa nila, tumalikod sila sa pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot lang na isipin na sa kagustuhan na mapagaan ang buhay pananampalataya ng maraming sa mga mananampalataya. Anong ginagawa nila? Marami sa mga Kristiyano ang umaalis. Umaalis sila sa simbahan. Naghahanap sila ng ibang simbahan na kung saan doon magaan ang pamumuhay as a Christian. Alam nyo, iisipin ng mga tao, ayoko dyan. Nakakabwisit yung pastor dyan. Puro rebuke. Nagre-rebuke siya lagi. Lagi siya nagre-rebuke. Para bang namemersonal na yung pastor na yan. Nakakarindi na yung mga sinasabi niya. Paulit-ulit na lang siya sa sinasabi niya na dapat magsisi. Ganyan lagi ang pinipres niya. Nakakasawa. Kaya nga madalas sa mga tao, ayaw nila na mabibigat na pananalita. Kasi mas gusto nilang kumain ng magagaan na kainin. Pero ano sabi ng Panginoon, kinakailangan mo kumain ng laman. Laman ang dapat mong kainin. Kapag kumain ka ng laman, kinakailangan mong uminom ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa buhay dito sa simbahan, tanggapin ninyo yung rebuking. Tanggapin ninyo yung pagtutuwid sa inyo ng ating Panginoon. Tinanong sila ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon sa 12, o kayo naman, gusto nyo pa rin bang umalis din? Tinanong sila ng Panginoon, kayo, aalis din ba kayo? Dahil hindi nyo rin kayang kainin yung laman? Anong sagot nila? Sumagot sila, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo yung mga salitang nagbibigay buhay. Dito mo kami tinawag, kaya mananatili kami dito. Tatanggapin namin lahat ng mga salitang iyan. Dahil sa iyo nagmumula yung buhay na walang hanggan. Pero sa maraming mga mananampalataya, ayaw nila yung matitigas na pagkain. Kaya nga marami sa mga mananampalataya ang tumatalikod. Naghahanap ng simbahan na kung saan mas mapapagaan sila sa buhay, pananampalataya. Walang bawal, walang rebuking, walang nagsasaway, walang nagtutuwid. Lahat ay wala. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Yun ang pananampalataya para sa ibang mga Kristiyano. Pero para sa Panginoon, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na kaligtasan, kinakailangan kainin mo ang laman ng ating Panginoong Jesucristo at inumin ang kanyang dugo. Nang sa gayon magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung ang pagre-rebuke ay ayaw ninyong kainin yung rebuking, ayaw ninyo na tanggapin yung rebuking, ibig sabihin hindi nyo tinatanggap ang salita ng Panginoon. Paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano nyo iinumin yung dugo ng ating Panginoon kung yung laman na hindi nyo na kinakain? Huwag kayo mag-diet. Sa pagdadayet ng mga tao, uunahin nila yung tubig bago sila kumain. Iinom sila ng maraming tubig bago sila kumain. Nasa gayon, busog na sila. Sa buhay spiritual, huwag niyong i-diet yung sarili ninyo dahil mamamatay ang inyong kaluluwa. Huwag ninyong i-diet yung sarili ninyo. Yung laman na yan ay simbolo. Sumisimbolo sa buhay. Sa buhay ng ating Panginoon. Yung mga salita niya mismo ay dapat nating kainin. Yung mga salita niya mismo yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung hindi tayo itatama, hindi rin tayo magsisisi.
Kung hindi tayo magsisisi, malabo na tayo ay mapatawad sa kasalanan. At malabo din tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kung ang salita mismo ng Panginoon na hindi natin tinatanggap, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nga sabi sa John chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. So ibig sabihin, yung salita mismo ng Panginoong Jesucristo ang tutulong sa atin upang tayo'y mag-repent sa ating mga kasalanan. Itong salita mismo ng ating Panginoon ang salitang nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, sinasabi sa Hebrew chapter 12 verse 6 to 7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Anak ko, huwag mong baliwalain. Sinasabi ng Panginoon, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinedisiplina niya. So, ibig sabihin, kinakailangan ng rebuking ng bawat isa sa atin na sa gayon, tayo ay mag-repent sa ating mga kasalanan. Once na tayo ay kumain ng laman, kinakailangan natin, once na naunawaan na natin yung pagkain na binibigay sa atin ng Panginoon, doon pa lang, yung dugo mismo ay sumisimbolo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung dugo mismo ay simbolo ng buhay. Kaya nga, mga kapatid, kinakailangan nating humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang dugo, dalawang klaseng tinutukoy na dugo sa Biblia. Ang dugo ni Kristo na magpapatawad sa ating mga kasalanan at ang dugo ng puot ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, tayong lahat ay mapapawi ang ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng dugo niya, tayong lahat ay maliligtas. Kaya nga mga kapatid, gaano kahalaga yung repentance? Kung wala ang repentance, wala rin yung dugo mismo ni Kristo. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Sinasabi sa Pahayag chapter 7 verse 14. Sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Hindi puputi ang damit ninyo dahil lamang sa pananampalataya. Kaya nga, kinakailangan ninyong linisin niya sa pamagitan ng dugo ng kordero. Kinakailangan ninyong mag-repent sa inyong mga kasalanan nang sa gayon maging ganap na malinis ang inyong mga damit. So mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na dapat tayong magsisi sa kasalanan. Kaya nga, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi, si Kristo ang daan at buhay at katotohanan. Hindi tayo makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. So, tayo mga mananampalataya, dapat tayong sumampalataya na may kalakip na gawa. Sa pamagitan ng mga gawa na yan ang repentance na tinatawag ng ating Panginoon. Dapat tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Kaya nga sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, tanging ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lamang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo'y tumawag at magsisi sa mga kasalanan. Sinasabi ng Panginoon, kainin mo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Once na na-realize mo yung salita mismo ng ating Panginoon, diyan napapasok yung repentance, yung dugo mismo ng ating Panginoon. Pero kung walang repentance,
Wala ring kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. Tanungin ninyo ang iyong sarili, napatawad na ba ako sa aking mga kasalanan? Ano bang kasalanan na dapat kong hingin ng tawad sa harapan ng Panginoon? Dapat ba akong humingi ng tawad? Kinakailangan ko ba na patawarin ako ng Panginoon? Hindi pa ba sapat yung pananampalataya ko? Isipin ninyo, ganap na ba kayong malaya sa inyong hilig ng laman? Ganap na ba ninyong napagtagumpayan yung sanlibutan ito? Kung hindi pa, humingi kayo ng tawad sa lahat ng inyong mga kasalanan at kayo'y patatawarin ng ating Panginoong Jesucristo. So tayong lahat ay manalangin.